Kumusta, mga kabarangay at mga suki sa kwentuhan? Isang mainit at mapagpalang araw sa inyong lahat. Gaya ng dati, narito na naman tayo para pagsaluhan ang isang kwentong siguradong gigising sa inyong mga natutulog na damdamin. Handa na ba kayo sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig? Sabi nila, ang tiwala ay parang isang piraso ng kristal. Kapag ito ay nabasag, maaari mo itong pulutin at buuin, pero hinding-hindi na mawawala ang lamat na nagpapaalala sa kung paano ito nasira. Paano kung ang lamat na yon ay simula pa lang ng tuluyang pagguho ng iyong mundo? Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa noo ni Dalisay, pababa sa mainit na plansa. Shhh! Umusok ito sandali, kasabay ng paglabas ng amoy ng fabric conditioner na lavender, ang paborito ng kanyang asawang si Sigwa. Pero may mali. Habang inaayos ni Dalisay ang kwelyo ng puting polo na isusuot sana ni Sigwa para sa kanilang anibersaryo ngayong gabi, may naamoy siyang iba. Hindi ito amoy ng sabon at lalong hindi ito amoy ng pawis ng isang lalaking galing sa trabaho. Matapang, matamis na may halong pait. Amoy ng mamahaling pabango ng babae. Isang amoy na tila nanunuot sa ilong at dumidikit sa balat, nagmamarka ng pag-aari. Napatigil ang kamay ni Dalisay sa ere. Napatingin siya sa oras. 11:00 na ng gabi. Ang hapunan na niluto niya, ang kare-kareng espesyal na 3 oras niyang pinalambot, ay kanina pa lumalamig sa lamesa. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Sigwa. Walang bati, walang manlang ngiti. Para siyang isang bagyo na biglang dumating at nagdala ng lamig sa loob ng silid, ni hindi niya tinapunan ng tingin si Dalisay. Dumiretso lang ito sa paghuhubad ng kanyang relo at inihagis ito sa ibabaw ng kama. Sigwa! Mahinang tawag ni Dalisay. Pilit na pinasasigla ang boses kahit nanginginig ang kanyang dibdib. Happy anniversary! Nagluto ako ng... Pagod ako, Dalisay. Putol agad ni Sigwa. Ang boses nito ay parang yelo, matigas at walang emosyon. Huwag mo na akong dramahan ng mga pa-surprise mo. Masakit ang ulo ko sa kumpanya. Napaatras si Dalisay. 10 taon. 10 taon silang nagsama. Pero sa gabing ito, pakiramdam niya ay isa lang siyang kasambahay na naghihintay ng utos, pero kailangan niya itong gawin. Para sa mga bata. Sigwa, muling subok ni Dalisay. Kinukuyom ang mga daliri sa laylayan ng kanyang duster. Yung tuition fee kasi ni Junior kailangan na bukas at yung pambayad sa kuryente. Hindi pa siya tapos magsalita ay dumukot na si Sigwa sa bulsa ng pantalon nito. Naglabas ito ng isang makapal na bundle ng pera at padabog na ibinato sa kama, malapit sa paanan ni Dalisay. Pera. Pera na naman. Asik ni Sigwa. Habang nagtatanggal ng butones ng polo, ang polong inaamoy-amoy ni Dalisay kanina. Yan lang naman ang alam mo, di ba? Ang humingi, ang maging palamunin. Wala ka nang ambag sa bahay na to, kundi magluto at maglaba. Pati ba naman paghahanap ng pera, iaasa mo pa sa akin lahat? Napakawalang kwenta. Parang sinampal si Dalisay, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga salita. Ang mga salitang tumagos sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumbatan ito. Gusto niyang isigaw na ang bahay na tinitirhan nila, ang kumpanyang pinagmamalaki nito, ay galing sa puhunang ibinigay ng mga magulang niya. Pero nanatili siyang tahimik, nakayuko. Sanay na siya. O baka namanhid na lang siya. Maliligo ako. Huwag kang istorbo, huling sabi ni Sigwa, bago pumasok sa banyo at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Dalisay sa gitna ng kwarto. Ang tunog ng shower ay nagsimulang umugong, kasabay ng pagtulo ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Dahan-dahan niyang pinulot ang pera sa kama. Pakiramdam niya ay binabayaran siya para sa kanyang katahimikan. Alis na sana siya para iligpit ang mga nakakalat na gamit ni Sigwa nang biglang umilaw ang isang bagay sa ibabaw ng side table. Ang smartwatch ni Sigwa
Naiwan niya ito bago pumasok sa banyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Dalisay. Alam niyang mali ang makialam, pero may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya. Lumapit siya. Ang screen ay umiilaw pa rin. May pumasok na mensahe mula sa isang contact na nakapangalan lang na R. Ang nakasulat sa preview ng mensahe, "I miss you, my chairman. Ang bango mo kanina, naiwan sa unan ko." Nanigas si Dalisay. Ang mundong pilit niyang inaalagaan at pinapaganda sa loob ng 10 taon ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang amoy ng pabango sa polo, ang pagiging malamig ni Sigwa, ang pag-uwi ng gabi, lahat ay nagkaroon ng malinaw na sagot. Nanginig ang kamay ni Dalisay habang inaabot ang cellphone ni Sigwa. Sigwa na nakapatong sa tabi ng relo. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makasigurado. Pindot. Nakalock. Nanghihingi ng passcode. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niya ang birthday niya. 0418. Incorrect passcode. Napapikit siya. Siyempre, bakit nga ba niya inisip iyon? Sinubukan niya ang anibersaryo nila ngayong araw. 1025. Incorrect passcode. 2 maling subok na lang at mabalak na ang telepono ng ilang minuto. Rinig na rinig ni Dalisay ang lagaslas ng tubig sa banyo. Anumang oras ay lalabas na si Sigwa. Tumutulo ang pawis niya ng malamig. Nag-iisip siya. Ano ang numero? Sino ang mahalaga kay Sigwa? Biglang pumasok sa isip niya ang isang kwento ni Sigwa noong bago pa lang silang magkakilala. Lasing ito noon. Ikinuwento nito ang totga niya, ang the one that got away. Ang babaeng minahal daw nito bago napilitang magpakasal kay Dalisay dahil sa negosyo. Ang babaeng laging bukang bibig nito kapag nag-aaway sila. Setyembre 15, nanginginig ang mga daliri ni Dalisay. Tumingin muli siya sa pinto ng banyo. Humina ang tulo ng tubig. Pinatay na ni Sigwa ang shower. Mabilis na pinindot ni Dalisay ang mga numero. 0915. Click. Bumukas ang screen. At ang bumungad sa kanya ay hindi lang mga mensahe, kundi mga litrato. Mga litratong wawasak sa natitirang respeto niya para sa kanyang asawa at bubuhay sa isang Dalisay na matagal nang natutulog. Nakatayo si Sigwa sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Tinitigan niya ang kanyang sarili, matikas, gwapo, at makapangyarihan. Sa tingin niya, siya ang hari ng lungsod ng Agos. Walang hindi nakakakilala sa pangalang Balderrama. Pero alam niya, sa likod ng kinang ng kanyang pangalan, kailangan niya ng bagong pondo. At alam na alam niya kung kaninong bulsa niya ito kukunin. Napangisi siya. Masyadong madali ang lahat. Sigurado ka bang pipirma siya? Ang boses na yon ay nagmumula sa babaeng nakaupo sa kanyang executive chair, paiko-ikot at nilalaro ang isang mamahaling pluma. Si Rahuyo, ang babaeng kaya siyang sabayan sa lahat ng bagay, sa talino, sa laro, at sa kama. Lumapit si Sigwa kay Rahuyo, inilagay ang parehong kamay sa armrest ng upuan at inilapit ang mukha rito. "Babe, kilala mo ang asawa ko, si Dalisay? Ang babaeng yon, sabihan ko lang na para sa mga bata o para sa future natin, gagawin niya ang lahat. She's a martyr, a stupid, obedient martyr." Tumawa si Rahuyo, isang tawang matinis, na parang tunog ng kristal na nag-uumpugan. "Well, make sure she signs the transfer documents regarding the trust fund management. Kailangan na natin ang liquidity para sa merger next month. Ayoko ng aberya, Sigwa." "Don't worry," bulong ni Sigwa bago halikan ang leeg ni Rahuyo. "Ngayong gabi, magiging atin na ang kontrol sa pamanang iniingat-ingatan ng mga magulang ko. Akala nila, matatalian nila ako gamit ang asawa ko? Pues, panonoorin ko kung paano ibibigay ni Dalisay sa akin ang susi ng kulungan ko." Bumiyahe pa uwi si Sigwa nang may ngiti sa labi. Sa isip niya, tapos na ang laban. Ang tingin niya kay Dalisay ay hindi asawa,
kundi isang kasangkapan na lang na kailangang gamitin sa huling pagkakataon bago itapon. Pagpasok niya sa bahay, iba ang ihip ng hangin. Tahimik. Walang amoy ng ulam. Nakaupo si Dalisay sa sofa, nagbabasa ng isang lumang magazine. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong tumayo. Walang emosyon sa mukha nito. Agad na isinuot ni Sigwa ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang mapagmahal at nagsisising asawa. Hon! Malamig na bati ni Sigwa. Lumapit siya at akmang hahalik sa pisngi ni Dalisay, pero bahagyang umiwas ang asawa niya. Hindi niya ito pinansin. Inisip niya, baka nagtatampo lang dahil sa inasal niya kagabi. Sorry nga pala kagabi ha, sobrang stress lang talaga sa office. Alam mo naman, ginagawa ko ito para sa inyo ni Junior. Hindi sumagot si Dalisay. Nakatingin lang ito sa kanya ng diretsyo. May kakaiba sa mga mata nito, parang mas madilim, mas malalim. May dala ako. Pagpapatuloy ni Sigwa, hindi nagpapatinag. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang isang brown envelope. Ipinatong niya ito sa coffee table at inilabas ang mga dokumento. Insurance papers to honorable at saka updating ng mga bank accounts natin. Kailangan lang ng pirma mo para masigurado na protected kayo ng mga bata kung may mangyari man sa akin. Iniabot niya ang isang mamahaling ballpen kay Dalisay. Dito lang, sa may markang X. Tiningnan ni Dalisay ang papel. Ang daming nakasulat sa Ingles, maliliit na letra, mga terminong legal na alam ni Sigwa na hindi hilig basahin ng asawa niya. Ito ang dokumento na maglilipat ng administrative rights ng Valderrama Trust Fund papunta sa pangalan ni Sigwa. Kapag napirmahan ito, wala nang habol si Dalisay. Kinuha ni Dalisay ang ballpen. Bumilis ang tibok ng puso ni Sigwa. Iyay. Sige, pirmahan mo, tanga. Dahan-dahang inilapit ni Dalisay ang dulo ng ballpen sa papel. Nakatutok ang mga mata ni Sigwa sa tinta na dadampi sa pahina. Konting-konti na lang. Abot kamay na niya ang kalayaan at ang bilyones. Tubig! Biglang sabi ni Dalisay. Ha? Napablangko si Sigwa. Medyo nauuhaw ako, Sigwa. Pwede bang ikuha mo muna ako ng tubig? Mahinahon nitong pakiusap. Nainis si Sigwa sa isip niya, pero ngumiti pa rin siya. Oo naman, Hon. Wait lang. Dali-daling pumunta si Sigwa sa kusina, nagsali ng tubig sa baso, at bumalik. Gusto niyang madaliin ang lahat. Ibinaba niya ang baso sa tabi ng mga papel. Oh, ito na. Pirma na, Hon. Para makapagpahinga na tayo. Pagmamadali ni Sigwa. Hawak muli ni Dalisay ang ballpen. Akmang pipirma na siya nang biglang splash! Sa isang kisap mata, tumumba ang baso ng tubig. Hindi ito basta tumumba, parang tinabig. Ang malamig na tubig ay mabilis na kumalat. Binabasa ang mga dokumento, nilulusaw ang tinta ng mga nakaimprentang salita. Ang papel na susi sana sa tagumpay ni Sigwa ay naging baasang basura sa loob ng ilang segundo. Ano ba? Sigaw ni Sigwa. Nawala ang maskara ng pagiging mabait. Tanga ka ba? Alam mo bang ang hirap ipadraft niyan? Mabilis siyang kumuha ng tissue, pilit na pinupunasan ng basang papel. Pero huli na. Punit-punit na ito at hindi na pwedeng gamitin. Namula ang mukha ni Sigwa sa galit. Tumingala siya para sigawan si Dalisay. Pero natigilan siya. Nakaupo pa rin si Dalisay. Hindi ito nataranta. Hindi ito nagsorry agad gaya ng dati. Nakatingin lang ito sa kanya habang tumutulo ang tubig sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kilabot si Sigwa. Ang mga mata ni Dalisay ay hindi mata ng isang maamong tupa. Para itong mata ng isang taong nanonood ng nasusunog na bahay ng may kasiyahan. Ay, sorry, sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay patag, walang bahid ng pagsisisi. Dumulas ang kamay ko. Siguro, senyalis yan na hindi magandang gabi para pumirma. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniwan si Sigwa na nakaluhod sa sahig habang hawak ang basang papel. Bukas na lang siguro, Sigwa. Dagdag pa niya bago tumalikod. Kung matutuyo pa yan. Naiwan si Sigwa na nakanganga.
habang ang tubig ay patuloy sa pagtulo sa sahig. Plok, plok, plok. Parang tunog ng orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang oras. Hindi natulog si Dalisay ng gabing iyon. Habang himbing na humihilik si Sigwa sa kabilang parte ng kama, tila walang konsensya pagkatapos ng nangyari, gising na gising ang diwa ni Dalisay. Nakatitig siya sa kisame, binibilang ang bawat bitak, bawat anino. Ang babaeng umiyak sa banyo kagabi ay wala na. Ang natira ay isang inang handang gawin ang lahat para protektahan ang kung ano ang sa kanya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Sigwa, nagmaneho si Dalisay patungo sa isang lumang coffee shop sa dulo ng lungsod. Walang CCTV, walang sosyal na crowd. Ito ang lugar kung saan hindi siya makikilala bilang ang Miss Yesis ng CEO ng Valderrama Corp. Sa isang sulok, naghihintay ang isang lalaking naka-Amerikana pero halatang pagod sa trabaho. Si Attorney Tanggol Ibarra, ang kababata niya at ang pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong mga magulang ni Sigwa. Dali, bati ni Tanggol. Seryoso ang muka habang inaabutan siya ng kape. Sigurado ka ba sa ipapagawa mo? Delikado ito. Kung malaman ni Sigwa na pinaimbestigahan mo siya, wala na akong pakialam kung anong malalaman niya, Tanggol. Sagot ni Dalisay. Kalmado ang boses niya, pero matalim. Inilapag niya sa mesa ang isang USB drive. Naglalaman ng mga litratong nakuha niya sa cellphone ni Sigwa noong nakaraang gabi. Ang gusto ko, malaman ang lahat ng hindi ko alam. Bumuntong hininga si Tanggol at binuksan ang kanyang briefcase. Naglabas siya ng isang manipis na folder. Tama ang hinala mo at mas malala pa. Panimula ni Tanggol. Binuksan niya ang folder at itinuro ang litrato ng babae. Si Rahuyo. Si Rahuyo Cortez. Hindi lang siya basta babae, Dalisay. Siya ang bunsong anak ng may-ari ng Cortez Prime Holdings. Nanlaki ang mata ni Dalisay. Ang Cortez Prime. Ang mahigpit na kalaban ng kumpanya ni Sigwa. Tumango si Tanggol. Ito ang hinala ko. Ginagamit lang ni Rahuyo si Sigwa. Pinapaikot niya ang asawa mo para makuha ang insider information ng Valderrama Corporation. At si Sigwa? Sa sobrang pagkahumaling niya, hindi niya nakikitang unti-unti na siyang nilulubog ng sarili niyang kabit. Inuubos nila ang pondo ng kumpanya. Kapag nagkataon, babagsak ang imperyong itinayo ng biyenan mo. At ikaw at ang mga bata ang mawawalan. Napakuyom ng kamao si Dalisay. Ang akala niya ay simpleng pambababae lang ito. Yun pala, isa itong nakawan. Ninanakawan na sila ng kinabukasan. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Dalisay. May inabot si Tanggol na isang maliit na bagay. Kasing liit lang ito ng barya. Kulay itim. Audio bug. Bulong ni Tanggol. Kailangan nating marinig ang plano nila. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na niloloko ni Sigwa ang board members at nilulustay ang pondo para sa pansariling interes. Kapag nakuha natin yon, pwede nating gamitin ang morality clause sa trust fund para tanggalan siya ng karapatan sa lahat ng yaman. Tinanggap ni Dalisay ang maliit na aparato. Mabigat ito sa kanyang palad. Mabigat. Dahil alam niyang sa oras na gamitin niya ito, tuluyan na niyang tinatapos ang kanyang pagsasama kay Sigwa. Pagkauwi ng bahay, mabilis na kumilos si Dalisay. Alam niyang parating na si Sigwa. Pumasok siya sa garahe kung saan nakaparada ang itim na SUV ng asawa. Madilim sa garahe. Tanging huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ang puso ni Dalisay ay parang tambol sa bilis ng tibok. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat. Amoy na amoy pa rin sa loob ang pabango ni Rahuyo. Dali-dali siyang yumuko. Kinapa niya ang ilalim ng upuan. Madumi, maalikabok. Idinikit niya ang maliit na recorder sa ilalim ng bakal na frame ng upuan gamit ang magnetic tape nito. Click. Lapat na lapat. Hindi makikita, hindi mahahalata. Isinara niya ang pinto nang dahan-dahan
at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Mabilis ang mga hakbang ni Dalisay patungo sa kusina. Sakto. Pagkasara niya ng backdoor, nakita niya ang liwanag ng headlights na tumama sa bintana ng sala. Bumukas ang automatic gate. Nandyan na si Sigwa. Dali-daling naghugas ng kamay si Dalisay sa lababo para itago ang panginginig ng kanyang katawan. Binuksan niya ang gripo ng malakas. Whoosh! Ang malamig na tubig ay tila hindi sapat para palamigin ang kaba sa kanyang dibdib. Pumasok si Sigwa sa kusina. Dala ang kanyang briefcase at ang amoy ng sigarilyo. "Bakit gising ka pa?" tanong nito habang kumukuha ng tubig sa ref. "Naiwan ko kasing bukas ang ilaw sa garahe. Pinatay ko lang." Pagsisinungaling ni Dalisay nang hindi tumitingin. "Gusto mo ba ng kape?" "Wag na. Matutulog na ako." Sagot ni Sigwa at umakyat na sa taas. Nakahinga ng maluwag si Dalisay. Hindi nito nahalata. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Sigwa, natanggap ni Dalisay ang unang transmission mula sa audiobug sa kanyang cellphone. Nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakapark sa tapat ng eskwelahan ng anak niya habang naghihintay ng dismissal. Isinuot niya ang earphones. Pumailan lang ang boses ni Sigwa. Malinaw. "Oo, babe. Huwag ka nang mag-alala," sabi ni Sigwa. Rinig ang tunog ng traffic sa background. Kausap nito si Rahuyo sa phone habang nagmamaneho. "Naiinis na kasi ako, Sigwa," sagot ng boses ni Rahuyo sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang sasakyan. "Ang tagal naman niyang pumirma. Paano kung magbago ang isip?" Tumawa si Sigwa. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Hindi magbabago ang isip ng tangang yon. At kung ayaw niyang pumirma sa santong dasalan, pipirma siya sa santong paspasan. Listen to me, Rahuyo. After ng company anniversary party next week, palalayasin ko na siya. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. "Talaga?" tanong ni Rahuyo. "Oo, ipapalabas ko na may sakit siya sa utak. Psychological incapacity. Since wala naman siyang pamilya na magtatanggol sa kanya, madali ko siyang maitatapon sa mental hospital o sa kalsada. Basta makuha ko lang ang rights sa pondo, tapos na ang silbi niya." Tinanggal ni Dalisay ang earphones. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero hindi dahil sa takot. Nanginginig siya sa galit. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang minahal siya ni Sigwa kahit paano. Pero silbi lang pala ang habol nito. At ngayon, plano pa siyang ipatapon na parang basahan. Tumingin si Dalisay sa rearview mirror. Pinahid niya ang luhang tumakas sa kanyang mata. Ito na ang huling iyak niya. "Gusto niyo ng laro?" bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determination. "Pwes, ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang palabas ng buhay niyo." Pinindot niya ang record button sa kanyang phone para isave ang audio file, ang ebidensya ng kanyang kalayaan. Sa digmaan, ang pinakamatalim na sandata ay hindi baril o patalim. Ito ay ang kakayahang ngumiti sa harap ng taong gusto mong saksakin. Ito ang balat kayo. Isang linggo. Isang linggo na lang bago ang tinatawag nilang company anniversary party. Isang linggo na lang bago isagawa ni Sigwa ang plano niyang pagpapalayas kay Dalisay. Pero hindi alam ni Sigwa, sa loob ng isang linggong ito, si Dalisay ang may hawak ng orasan. Martes. Abala si Dalisay sa kusina. Nagluluto siya ng kare-kare, ang paborito ni Sigwa. Ang amoy ng mani at bagoong ay pumupuno sa buong bahay. Dumating si Sigwa. Mukhang bad trip. "Ang baho naman ng bagoong, Dalisay. Amoy palengke na naman ang bahay." Imbes na magalit o masaktan, ngumiti si Dalisay ng matamis. "Sorry, Hon. Niluto ko lang kasi yung paborito mo. Stress ka ba? Gusto mo imasahe ko ang ulo mo?" Natigilan si Sigwa. Sanay siya na kapag sinisigawan niya si Dalisay, yuyuko ito at tatahimik. Pero ngayon, sinalubong siya nito ng nangiti at pag-aaruga. Napakamot siya ng ulo. "Ay, hindi na. Kakain na lang ako." Habang kumakain,
Panay ang tunog ng cellphone ni Sigwa. Ting! Ting! Sino iyan? Tanong ni Dalisay ng inosente habang nilalagyan ng laman ng plato ng asawa. Wala. Trabaho lang. Si Mr. Tan, yung investor. Palusot ni Sigwa. Ganun ba? Ang sipag naman ni Mr. Tan. Sagot ni Dalisay. Alam niyang si Rahuyo iyon. Nababasa niya sa refleksyon ng salamin sa likod ni Sigwa ang pangalang My Queen sa screen. Sige lang hon, replyan mo. Baka importante. Napangisi si Sigwa sa isip niya. Ang daling utuin. Hindi niya alam. Habang busy siya sa pagte-text, kinuha ni Dalisay ang pagkakataon para picturean ang mga dokumentong nakalabas sa briefcase niya na nakabukas sa kabilang upuan, mga bank statements ng mga secret accounts. Huwebes, nagpunta si Dalisay sa bangko, hindi bilang Mrs. Valderrama na asawa ng CEO, kundi bilang si Dalisay Magbanwa, ang sole trustee ng Valderrama Estate. Good morning, Mrs. Valderrama. Bati ng bank manager na si Mr. Cruz. Medyo kinakabahan ito. Napadaan po kayo? Usually, si Sir Sigwa ang... Mr. Cruz? Putol ni Dalisay. Ang boses niya ay formal, authoritative. Ibang-iba sa Dalisay na kilala nila. Inilapag niya sa mesa ang original trust deed na may lagda ng mga magulang ni Sigwa. Nandito ako para gamitin ang clause 14B ng trust fund. Namutla si Mr. Cruz nang basahin ang clause, suspension of beneficiary rights upon proof of misconduct. Pero ma'am, kapag ginawa natin ito, ma-freeze ang lahat ng corporate accounts na connected sa personal accounts ni Sir Sigwa. Magagalit siya. Tinanggal ni Dalisay ang kanyang sunglasses at tinitigan ng manager sa mata. Mr. Cruz, sino ba ang may-ari ng pondong ito? Si Sigwa ba? O ang mga magulang niyang nagtiwala? Sa akin, gawin mo ang trabaho mo o ang lisensya mo ang ipapa-freeze ko. Napalunok si Mr. Cruz. Yes, ma'am. Ipoprocess ko na po ang silent freeze order. Magte-take effect ito sa gabi ng anniversary party. Ngumiti si Dalisay. Salamat. At Mr. Cruz, this remains between us. Sabado, gabi. Hon, may bisita tayo. Nagulat si Dalisay nang makita kung sino ang kasama ni Sigwa sa pintuan. Nakasuot ng pulang dress, na hapit sa katawan, pulang lipstick, at may bitbit na mamahaling wine. Si Rahuyo, ang kapal ng mukha. Dinala ni Sigwa ang kabit niya sa loob mismo ng pamamahay nila. Dalisay? Pakilala ni Sigwa. Medyo mayabang ang tono. This is Miss Rahuyo Cortez, business partner natin. Magtutulungan ang Valderrama Corporation at Cortez Holdings para sa bagong project. Dito kami magdi-dinner meeting. Tumingin si Rahuyo kay Dalisay mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang si Dalisay ng simpleng puting bestida at apron. Para siyang yaya kumpara sa glamour ni Rahuyo. Hi! Bati ni Rahuyo na may halong pang-iinsulto. You must be the wife. Nice apron. Bagay sa'yo. Pambahay! Huminga ng malalim si Dalisay. Gusto niyang sabunutan ang babaeng ito. Gusto niyang isampal sa pagmumukha nito ang kare-kare, pero hindi pa oras. Hello, Miss Cortez. Bati ni Dalisay na may matamis ng ngiti. Tuloy kayo. Sakto, marami akong niluto. Sabi kasi ni Sigwa mahilig daw siya sa cheap food, kaya baka magustuhan mo rin. Kumunot ang noo ni Rahuyo. Hindi niya sure kung insulto ba yon. Habang kumakain, parang hangin lang si Dalisay. Nag-uusap si Sigwa at Rahuyo tungkol sa negosyo, nagtatawanan, naghahawakan ng kamay sa ibabaw ng mesa kapag akala nila ay nakatalikod si Dalisay. Tumayo si Dalisay para magsalin ng wine. Lumapit siya kay Rahuyo. Wine, Miss Cortez? Alok niya. Sure. Sagot ni Rahuyo nang hindi tumitingin. Habang nagsasalin si Dalisay, biglang natisod ang paa ni Rahuyo sa paa ng upuan. Swak! Tumapon ng red wine. Hindi kay Rahuyo, kundi sa puting bestida ni Dalisay. Oops! Tili ni Rahuyo, pero halatang peke ang gulat. May ngisi sa mga labi nito. Nako,
Sorry, Mrs. Valderrama. Medyo masikip kasi dito sa dining area nyo. Ang clumsy ko naman. Tumawa si Sigwa. Hayaan mo na yan, babe. Ay, Miss Cortez, luma naman na yung damit ni Dalisay. Bibili na lang ako ng bago. Para sa basahan. Nagtinginan ng dalawang taksil. Tuwang-tuwa sila sa panghihiya kay Dalisay. Dahan-dahang pinunasan ni Dalisay ang mantsa sa kanyang dibdib. Ang pula ng wine ay parang dugo sa puting tela. Tumingin siya kay Rahuyo. Wala nang nangiti. Wala nang takot. Okay lang. Mahinahon. Pero may diin na sabi ni Dalisay. Mantsa lang naman ito. Madaling labhan. Ang mahirap tanggalin. Ayun yung dumi na nasa loob ng tao. Yung dumi na kahit anong pabango at mamahaling damit, umaalingasaw pa rin. Natahimik ang buong lamesa. Nawala ang nangisi ni Rahuyo. Napatigil si Sigwa sa pagnguya. Anong ibig mong sabihin? Mataray na tanong ni Rahuyo. Ngumiti muli si Dalisay. Bumalik ang inosenteng mukha. Wala naman po. Sabi ko, ang hirap tanggalin ng wine stain. Kukuha lang ako ng pamunas. Enjoy your meal! Tumalikod si Dalisay at naglakad palayo. Habang naglalakad, narinig niyang bumulong si Rahuyo. Ang weird ng asawa mo. Sagot ni Sigwa. Hayaan mo na. Malapit na tayong matapos sa kanya. Napangisi si Dalisay habang nasa kusina. Tama kayo. Malapit na tayong matapos. Sir, tumatawag na naman po ang bangko. Decline daw po ang check na inisyu nyo para sa suppliers. Sabihin mo maghintay sila. Ano bang mahirap intindihin sa salitang maghintay? Sigaw ni Sigwa sabay bato ng telepono sa kanyang mesa. Kalat-kalat ang mga papel sa opisina. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang buhok niya ay magulo. Sa loob ng opisina, parang may bagyong dumaan. Bagyong siya mismo ang gumawa. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Rahuyo. Hello, babe? Sagot ni Sigwa. Pilit na pinapakalma ang boses. Sigwa, asan na ang transfer? Bungad agad ni Rahuyo. Walang hello o kamusta. Ang boses nito ay matalim. Kailangan na ng liquidity para sa merger project natin. Nagtatanong na ang board ng Cortez Holdings kung seryoso ka ba talaga. Don't tell me wala ka pang pondo? Napapikit si Sigwa at hinilot ang kanyang sentido. Meron, babe. Meron. Inaayos lang. Alam mo naman ng bangko, ang daming cheche-bureche. Ayusin mo. Sigwa. Banta ni Rahuyo. Dahil kung hindi, baka isipin kong pinapaasa mo lang ako. You know I don't like waiting. Call ended. Napamura si Sigwa. Damn it! Kailangan niya ng pera. Ngayon din. At ang tanging paraan para makuha ang pera sa trust fund ay ang pirma ni Dalisay. Ang pirma ng babaeng tinawag niyang tanga. Tumingin siya sa salamin. Huminga ng malalim. Oras na para sa kanyang best performance. Kung sa negosyo ay magaling siyang mambola, mas kailangan niyang galingan ngayon sa harap ng kanyang asawa. Pag-uwi ni Sigwa, iba ang aura niya. Hindi siya galit. Hindi siya mayabang. Naglakad siya papasok ng bahay na parang isang sundalong galing sa giyera na talunan. Bagsak ang balikat. Mabagal ang lakad. Nakita niya si Dalisay sa sala, nagtutupi ng mga damit. Sigwa! Tawag ni Dalisay nang makita siya. Ang aga mo yata. May problema ba? Hindi sumagot si Sigwa. Dumiretso siya sa sofa at pabagsak na umupo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Humugot siya ng malalim na hininga, yung parang naiiyak. Dalisay. Garalgal ang boses ni Sigwa. Wala na. Tapos na ang lahat. Mabilis na lumapit si Dalisay. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang balikat. Anong nangyari? Sigwa, magsalita ka. Tumingala si Sigwa. Pinilit niyang magtubig ang kanyang mga mata. Ang kumpanya. Bankrupt na kami. Niloko kami ng mga investors. Mawawala na ang lahat sa atin. Ang bahay, ang kotse, pati ang future ng mga bata. Ramdam ni Sigwa ang pagpigil ng hininga ni Dalisay. Good, kumakagat na siya. Hinahabol na ako ng mga nagpautang. Pagpapatuloy ni Sigwa,
Mas lalong dinadrama ang boses. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay ng mahigpit. Ayokong madamay kayo. Ayokong magutom ang mga anak natin. Dalisay, ikaw na lang ang pag-asa ko. Ako? Tanong ni Dalisay. Nanlalaki ang mga mata. Paano? Kinuha ni Sigwa ang folder sa kanyang bag. Ang parehong dokumento na nabasa ng tubig noong nakaraan, pero ngayon ay reprint na. Ito, pakita ni Sigwa. Kailangan ko lang ipasok ang assets ng trust fund bilang collateral. Ito lang ang paraan para maisalba ang kumpanya. Kapag napirmahan mo to, makakakuha ako ng loan bukas na bukas din. Please, Honorable, para sa pamilya natin. Tinitigan ni Sigwa si Dalisay. Hinihintay niyang bumigay ito. Hinihintay niyang sabihin nito ang linyang laging sinasabi nito. Sige Sigwa, kung ano ang makakabuti. Pero hindi nagsalita agad si Dalisay. Tinitigan lang nito ang papel. Kinabahan si Sigwa. Bakit ang tagal? May alam ba siya? Sigwa, basag ni Dalisay sa katahimikan. Kung pipirmahan ko ito, maayos na ba ang lahat? Oo naman, Hon. Mabilis na sagot ni Sigwa. Pangako, babalik sa dati ang lahat. Magiging masaya ulit tayo. Huminga ng malalim si Dalisay. Kinuha niya ang ballpen. Pero bago idampi ang tinta sa papel, tumingin siya kay Sigwa. Sige, pipirma ako. Sabi ni Dalisay. Muntik nang mapatalon si Sigwa sa tuwa. Pero pinigilan niya. Pero may isa akong kondisyon. Dugtong ni Dalisay. Natigilan si Sigwa. Kondisyon? Ano yon? Ngumiti si Dalisay ng tipid. Sa company anniversary party sa Sabado, gusto kong nandoon ako. Gusto kong ipakilala mo ako sa lahat bilang asawa mo. Gusto kong makita ng lahat na sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Natawa si Sigwa sa isip niya. Yun lang, ang babaw talaga ng kaligayahan ng babaeng to. Gusto lang pala ng atensyon. Yun lang ba? Tanong ni Sigwa. Pilit na pinipigilan ang nangisi. Oo naman, Hon. Siyempre naman, ikaw ang Mrs. Valderrama. Dapat lang na nandoon ka sa tabi ko. Kahit na huling gabi mo na yon bilang Mrs. Valderrama, dagdag niya sa isip. Sige, sabi ni Dalisay. Walang pag-aalinlangan. Pinirmahan ni Dalisay ang dokumento. Mabilis, walang basa-basa. Agad na kinuha ni Sigwa ang folder bago pa magbago ang isip ng asawa niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa tagumpay. Salamat, Dalisay. Salamat, bulong niya. Iniligtas mo ako. Walang anuman, Sigwa, sagot ni Dalisay. Naramdaman ni Sigwa ang paghahagod nito sa likod niya. Gawin mo ang nararapat. Nang gabing iyon, natulog si Sigwa ng mahimbing. Yakap-yakap niya ang folder na parang ginto. Sa wakas, nasa kanya na ang susi. Bukas, itatransfer na niya ang lahat ng pondo sa joint account nila ni Rahuyo. At sa Sabado, sa harap ng maraming tao, sisimulan niya ang bagong buhay kasama ng kanyang queen. Hindi niya napansin sa sobrang pagmamadali niyang kunin ang folder kanina na medyo mas makapal ang papel na pinirmahan ni Dalisay kaysa sa orihinal na ipinrint niya. Hindi niya alam na ang pirma ni Dalisay ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang hatol. At ang bitag na inakala niyang para sa asawa niya ay siya mismo ang pumasok. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila naliligo sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa naglalakihang chandeliers. Amoy na amoy sa hangin ang pinaghalong bango ng mga mamahaling bulaklak at pabango ng mga mayayaman at maimpluwensyang tao sa lungsod ng Agos. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng Valderrama Corporation. Para kay Sigwa, ito ang gabi ng kanyang koronasyon. Para kay Rahuyo, ito ang gabi ng kanyang paglabas sa anino. Pero para kay Dalisay, ito ang gabi ng pagtutuos. Nakatayo si Sigwa sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya, nakakapit ng mahigpit si Rahuyo. Suot ni Rahuyo ang isang kumikinang na pulang gown na halos humihiyaw ng atensyon. Panay ang pakilala ni Sigwa sa kanya sa mga investors. Mr. Lee,
This is Rahuyo Cortez, ang magiging bagong VP ng Finance. Pagmamalaki ni Sigwa. Ngumiti si Rahuyo. Pleasure to meet you, Mr. Lee. Bulungan ang mga tao. Nasaan ang asawa? Bakit ang kabit ang kasama? Hiwalay na ba sila? Biglang namatay ang musika. Napatingin ang lahat sa malaking pinto ng ballroom. Dahan-dahan itong bumukas. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sigwa. Pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng apron. Hindi siya amoy kusina. Suot niya ang isang emerald green na gown na yakap ang kanyang kurba na may mahabang slit na nagpapakita ng kanyang makinis na binti. Ang buhok niya ay nakataas ng elegante na nagpapalitaw sa kanyang leeg na pinalamutian ng isang kwintas ng mga diamante. Ang kwintas na pamana ng nanay ni Sigwa na inakala niyang nawawala na. Si Dalisay, hindi siya naglakad ng nakayuko. Naglakad siya na parang siya ang may-ari ng lupang tinatapakan niya. Bawat hakbang ng kanyang takong ay umaaling ang aungaw sa tahimik na bulwagan. Click! 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 Napanganga si Sigwa. Di Dalisay! Lumapit si Dalisay sa kanila. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Good evening, everyone! Bati ni Dalisay. Ang boses niya ay malinaw, pino, at puno ng kumpiyansa. Tumingin siya kay Sigwa, tapos kay Rahuyo. Hon! Bati ni Dalisay kay Sigwa sabay halik sa pisngi nito. Isang halik na malamig pa sa yelo. Sorry I'm late. Traffic kasi. At Miss Cortez, nandito ka pala. Namula si Rahuyo sa inis. Pakiramdam niya ay bigla siyang nagmukhang trying hard sa tabi ng pagiging simple, pero regal ni Dalisay. Of course I'm here. This is a business event. Ah, business. Ngiti ni Dalisay. Mabuti naman. Akala ko kasi family gathering, medyo out of place ka sana. Narinig ang mahihinang tawa ng ilang mga matronang nakarinig. Napakuyom ng kamao si Rahuyo. Hinila ni Sigwa si Dalisay sa braso. Medyo masakit ang pagkakahawak. Ano ba to, Dalisay? Saan galing ang suot mo? At yung kwintas ni Mama? Akala ko ba nawawala yan? Tinanggal ni Dalisay ang kamay ni Sigwa ng dahan-dahan pero mariin. Nakatago lang Sigwa, gaya ng maraming bagay na pilit mong itinatago. Pero lahat naman lumalabas sa tamang panahon, di ba? Kinabahan si Sigwa sa tono ng asawa, pero pinalis niya ito sa isip niya. Nagmamaganda lang siya. Hayaan mo na. Mamaya, tapos na rin siya. Nagpatuloy ang gabi. Sinubukan ni Rahuyo na agawin ang atensyon ng mga tao, pero si Dalisay ang nilalapitan ng mga asawa ng investors. Nakikipagkwentuhan si Dalisay, tumatawa, at higit sa lahat, mukhang masaya. Hindi alam ni Sigwa, bawat taong kausap ni Dalisay ay binubulungan niya ng pasimpleng babala. I-check niyo ang investments niyo bukas, baka huli na ang lahat. Sumapit ang oras ng main event. Namatay ang mga ilaw at itinutok ang spotlight sa entablado. Umakyat si Sigwa sa podium. Inayos niya ang microphone. Ito na ang moment niya para i-announce ang merger at ang pagpapalit ng management, ang pagtatanggal kay Dalisay sa eksena. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Sigwa. Ang gabing ito ay patunay ng ating tagumpay. Sa loob ng 10 taon, lumago ang Valderrama Corp dahil sa tapang at talino. Nagpalakpakan ng mga tao, bagaman may ilan na nagbubulungan dahil sa mga kumakalat na tsismis. Pero ang tagumpay ay hindi nakakamit ng nag-iisa. Patuloy ni Sigwa. Tumingin siya sa pwesto kung saan nakaupo si Rahuyo sa front row. Nginitian siya nito ng malandi. Kailangan mo ng partner na kayang sumabay sa agos, na kayang ibigay ang lahat para sa kumpanya. Huminga ng malalim si Sigwa. Kaya ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng naging susi sa bagong yugto ng ating kumpanya. Ang babaeng nasa likod ng aking mga ngiti at tagumpay. Tumayo na si Rahuyo. Inaayos ang kanyang gown, handa nang umakyat sa stage. Ang nangiti niya ay abot hanggang tainga. Tagumpay na siya. Sa wakas, siya na ang kikilalanin. Please welcome. Sigaw ni Sigwa
Nakalahad ang kamay papunta sa direksyon ni Rahuyo. Pero bago pa man mabanggit ni Sigwa ang pangalan, biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa speakers. Maraming salamat sa napakagandang introduction, my husband. Natigilan si Sigwa. Nanlaki ang mata ni Rahuyo at napahinto sa pagtayo. Mula sa likod ng kurtina sa stage, lumabas si Dalisay. Hawak niya ang sarili niyang microphone. Ang spotlight na dapat sana ay para kay Rahuyo ay kusang lumipat at tumutok kay Dalisay. Nagniningning ang kanyang emerald gown sa ilalim ng ilaw. Pero mas nagniningning ang apoy sa kanyang mga mata. Ano to? Anong ginagawa mo dito? Pabulong na asik ni Sigwa nang makalapit si Dalisay sa podium. Tinatakpan ng mic. Bumaba ka dyan. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Humarap ito sa audience, taas noo. Gulat na gulat kayo, di ba? Sabi ni Dalisay sa mic. Ang boses ay umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Ako rin, gulat na gulat ako sa mga natuklasan ko. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang tunay na kwento ng tagumpay ni Sigwa Valderrama. Sa likod ni Dalisay, ang malaking screen na dapat ay magpi-play ng promotional video ng kumpanya ay biglang nag-flicker. At ang lumabas ay hindi logo ng kumpanya, kundi isang video clip mula sa isang CCTV sa loob ng isang hotel room. Nabalot ang nakabibinging katahimikan ng buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang tunog. Mula sa malaking screen, ang mga halakhak at ungol na hindi dapat naririnig sa isang formal na pagtitipon. Sa video, nakahiga si Sigwa sa kama. Hawak ang isang baso ng whiskey habang nakasandal si Rahuyo sa kanyang dibdib. Malinaw ang kanilang mga mukha. Malinaw ang kanilang kasalanan. Ang dadali talagang utuin ng mga investors na, yan, sabi ni Sigwa sa video habang humahalakhak. Bigyan mo lang ng konting bola, pirma agad. Mga ulyaning matatanda. Tumawa si Rahuyo sa video. At yung asawa mo? Yung martyr? Si Dalisay, sagot ni Sigwa na may halong pandidiri. Huwag mo nang alalahanin yon. Katulong lang ang tingin ko sa kanya. Pagkatapos kong makuha ang trust fund next week, itatapon ko na siya sa kangkungan. Ang bawat salita ay parang bombang sumasabog sa loob ng bulwagan. Ang mga investors ay napapahawak sa kanilang dibdib. Ang mga empleyado ay nagtatakip ng bibig. Patayin niyo yan, patayin niyo, sigaw ni Sigwa. Namumula ang kanyang muka. Halos pumutok ang ugat sa kanyang leeg. Tumakbo siya papunta sa control booth pero hinarangan siya ng mga security guard. Bakit mo ipapapatay, Sigwa? Nagsalita si Dalisay. Kalmado pa rin siya. Nakatayo sa podium habang ang eskandalo ay patuloy na nagpe-play sa likuran niya. Hindi ba sabi mo kanina? Ang tagumpay ng kumpanya ay dahil sa transparency. Ayan ang transparency. Ayan ang totoo mong mukha. Walang hiya ka, Dalisay. Duro ni Sigwa. Nanginginig ang buong katawan. Peke yan. Deepfake yan. Sinisiraan mo lang ako. Tumawa ng mahina si Dalisay. Peke? Sigwa, ang video na yan ay galing mismo sa cellphone mo. Sa cloud account mo na nakasync sa tablet ng anak natin. Hindi mo ba alam? Masyado kang naging kampante. Humarap si Dalisay sa mga tao. Nakita niya si Rahuyo na dahan-dahang umaatras. Sinusubukang tumakas sa exit. At ikaw, Miss Rahuyo Cortez, tawag ni Dalisay. Napahinto si Rahuyo. Ang mga spotlight ay lumipat sa kanya. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang palabas. Wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Rahuyo. Nanginginig ang boses. Biktima lang ako. Biktima? Sagot ni Dalisay. Sabay labas ng isang folder. Ito ang mga bank records ng Valderrama Cortez dummy accounts. Dito nyo nililipat ang pera ng kumpanya. Bawat piso na pinaghirapan na tamandagi. Pinaghirapan ng mga empleyado. Ninanakaw nyo para sa luho nyo. Napasinghap ang lahat. Corporate theft. Fraud. Pero huwag kayong mag-alala. Patuloy ni Dalisay.
Bumaling muli kay Sigwa. Naalala mo ba ang pinapirmahan mo sa akin nung nakaraang gabi, Sigwa? Yung akala mo ay transfer of rights? Namutla si Sigwa. Anong ginawa mo? Ngumiti si Dalisay. Ang pinirmahan ko ay ang Activation of Clause 14B sa ilalim ng batas ng Trust Fund. Kapag napatunayang may moral turpitude o panloloko ang beneficiary, ang sole trustee, ako yon, ay may karapatang i-freeze ang lahat. Itinaas ni Dalisay ang kanyang cellphone. Check your phones. Check your accounts. Dali-daling kinuha ni Sigwa ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na notifications. Account frozen. Access denied. Credit card declined. Wala na, sabi ni Dalisay. Ang boses ay parang hatol ng hukom. Wala na kayong pera. Ang mga bank accounts nyo, ang mga assets nyo, pati ang kotseng dala nyo ngayong gabi. Pag-aari na ng bangko at ng gobyerno. Hindi! Hindi pwede to! Sigaw ni Sigwa, para siyang baliw na sumisigaw sa hangin. Akin ang kumpanyang to! Akin to! Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Attorney Tanggol Ibarra, kasama ang 5 unipormadong pulis at mga ahente ng NBI, Mr. Sigwa Valderrama at Miss Rahuyo Cortez. Matigas na sabi ng pulis habang ipinapakita ang papel. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kasong qualified theft, estafa, at tax evasion. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga flashes ng kamera ng media ay parang kidlat na walang tigil. Sinubukan ni Rahuyo na tumakbo, pero mabilis siyang nahawakan ng babaeng pulis. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Tatay ko ang may-ari ng Cortez Holdings. Kinausap na namin ang tatay mo, Miss Cortez. Sagot ni Attorney Tanggol na lumapit sa kanila. Itinanggi ka na niya. Ayaw niyang madamay ang kumpanya niya sa dumi niyo. Napaupo si Rahuyo sa sahig tulala. Wala na ang kanyang queen aura. Isa na lang siyang babaeng talunan. Si Sigwa naman, nang makita ang posas na ilalagay sa kanya, ay biglang nawala sa sarili. Tumingin siya kay Dalisay. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng desperasyon at sa huli, naging purong poot. Papatayin kita! Sigaw ni Sigwa at biglang sumugod paakyat ng stage. Mabilis ang pangyayari. Pero bago pa siya makalapit kay Dalisay, hinarang siya ng mga security at ng mga pulis. Napadapa siya sa sahig. Ang mukha niya ay nasubsob sa carpet. Nakatayo lang si Dalisay sa harap niya. Hindi gumalaw, hindi kumurap. Tumingin siya sa baba, sa asawang minahal niya at pinagsilbihan ng 10 taon, na ngayon ay parang hayop na nagpupumiglas sa sahig. Inilapit ni Dalisay ang microphone sa kanyang bibig. Ang buong ballroom ay tahimik. Hinihintay ang kanyang sasabihin. Sigwa! Bulong ni Dalisay, pero rinig ng lahat. Ang sabi mo noon, wala akong silbi, na isa lang akong palamunin. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Pinaikot ni Sigwa ang leeg niya para tignan si Dalisay. Puno ng luha at uhog ang mukha. Ikaw ang palamunin ngayon, sabi ni Dalisay, malamig at matalim. Good luck sa kulungan. Balita ko, hindi masarap ang pagkain doon. Itinayo ng mga pulis si Sigwa at kinaladkad palabas, kasabay ni Rahuyo na umiiyak at nagmamakaawa. Nang makalabas na sila, naiwan si Dalisay sa stage, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang gaan. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi pilit, hindi plastikan. Isang masigabong palakpakan ng paghanga sa isang babaeng tumindig para sa kanyang sarili. Madaling araw. Ang hangin ay malamig at nanunuot sa buto. Nakatayo si Sigwa sa labas ng istasyon ng pulisya. Hawak ang isang sigarilyong nanginginig sa kanyang mga daliri. Pansamantalang nakalaya siya matapos magbayad ng piyansa, ang huling abogadong sumagot sa tawag niya, gamit ang huling natitirang cash na nakatago sa kanyang emergency kit. Pero alam niyang pansamantala lang ito. Ang kaso ay gumugulong na, at ang bangungot ay nagsisimula pa lang. Sa di kalayuan, nakita niya si Rahuyo.
Kakalabas lang din nito. Ang maganda nitong gown ay gusot-gusot na at ang makeup ay kumalat sa mukha dahil sa kakaiyak. Rahuyo! Tawag ni Sigwa. Tumatakbo palapit. Sa isip niya, kakampi pa rin sila. Dalawa silang lalaban. Babe, buti nakalaya ka rin. Kailangan nating magplano. Tatawagan ko si Congressman. Baka matulungan tayo. Huminto si Rahuyo sa paglalakad at lumingon. Pero sa halip na yakapin siya, sinalubong siya nito ng isang malakas na sampal. Pak! Umalingaw-ngaw ang tunog ng palad sa pisngi ni Sigwa. Napahawak siya sa muka, gulat na gulat. Huwag na huwag mo akong tatawaging babe, duro ni Rahuyo. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Sigwa. Kung hindi ka naging pabaya, kung hindi ka naging tanga sa asawa mo, hindi ako madadamay sa kalokohan mo. Ako pa ang may kasalanan. Sumata ni Sigwa, tumaas na rin ang boses. Ikaw ang nagpumilit na madaliin ang transfer. Ikaw ang nagwaldas ng pera sa kasino. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ginawa mo dahil uto-uto ka. Sigaw pabalik ni Rahuyo. Tumawa ito ng mapakla. Akala mo ba talaga mahal kita? Sigwa, tignan mo nga ang sarili mo. Wala ka namang binatbat kung wala ang pera ng magulang mo. Ginamit lang kita para makuha ang insider info ng Valderrama Corp. Pero ngayon, isa ka na lang liability. May humintong itim na sasakyan sa tapat nila. Hindi ito kotse ni Sigwa, isang mamahaling sedan na may ibang lalaking nakasakay sa likod. Ayan na ang sundo ko, sabi ni Rahuyo. Inaayos ang buhok. Goodbye, Sigwa, or should I say, good luck. Sumakay si Rahuyo at humarurot ang sasakyan palayo. Iniwan si Sigwa sa gitna ng usok ng tambutso. Naiwan siyang mag-isa. Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, mga kumpare sa golf, mga kasosyo sa inuman. Ring, ring. The number you have dialed is currently busy. Ring, ring. Cannot be reached. Isa-isa, lahat sila. Blocked na siya. Ang mga taong pumapalakpak sa kanya kagabi, ngayon ay parang bula na naglaho. Doon niya na-realize ang mapait na katotohanan. Walang nagmamahal sa bagyo kapag tapos na ang ulan. Ang tanging nanatili sa kanya noon, kahit walang-wala siya, ay ang babaeng tinawag niyang tanga, si Dalisay. Dalisay, bulong ni Sigwa. Kailangan ko si Dalisay. Pumara siya ng taxi. Wala na siyang kotse. Kinumpis ka na ito bilang ebidensya. Habang bumibiyahe pa uwi, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa pagguho ng kanyang mundo. Pagdating sa tapat ng gate ng kanilang mansyon, basang-basa na si Sigwa. Tumingala siya sa malaking bahay. Madilim, walang ilaw. Bumaba siya at tumakbo papunta sa gate. Sinubukan niyang ipasok ang susi. Ayaw pumasok. Sinubukan niya ulit. Pinihit ng malakas. Wala. Dalisay. Sigaw niya. Kinakalampag ang bakal na gate. Ang tunog ng ulan ay sumasabay sa kanyang pagmamakaawa. Buksan mo to. Asawa mo ako. Pamamahay ko to. Walang sumasagot. Dalisay, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Patawarin mo ako. Napaluhod si Sigwa sa putikan. Ang kanyang mamahaling suit ay sira-sira na. Ang kanyang pride ay natunaw na kasama ng ulan. Hon, please. Biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Mabilis na tumayo si Sigwa na buhayan ng loob. Dalisay? Hon, alam kong hindi mo ako matitiis, pero hindi si Dalisay ang lumabas. Isang lalaking may hawak na payong ang nakatayo doon. Matikas, seryoso, at may hawak na isang puting envelope. Si Attorney Tanggol Ibarra. Tanggol? Gulat na tanong ni Sigwa. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang asawa ko? Tumingin si Tanggol kay Sigwa nang may halong awa at diin. Wala na dito ang asawa mo, Sigwa. At wala ka ng asawa. Iniabot ni Tanggol ang envelope kay Sigwa. Temporary restraining order at petition for annulment. Paliwanag ni Tanggol.
Bawal ka nang lumapit ng 500 metro kay Dalisay at sa mga bata. At itong bahay, nakapangalan ito sa trust fund. Dahil forfeited na ang rights mo, evicted ka na, simula ngayong oras na ito. Hindi, nanginginig na sabi ni Sigwa. Hindi tinatanggap ang envelope. Bahay ko to. Anak ko sila. Bahay mo? Ngisi ni Tanggol. Kailan mo huling tinawag na tahanan nito? Ginawa mo lang hotel ang bahay na to, Sigwa. At si Dalisay? Ginawa mong katulong. Ngayon, natuto na ang katulong na magsarado ng pinto. Isinara muli ni Tanggol ang gate. Klang. Ang tunog ng bakal ay parang tunog ng rehas. Tanggol! Tanggol! Buksan mo to! Sigaw ni Sigwa, hinahampas ang gate hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamao. Dalisay! Dalisay! Pero tanging kulog at kidlat lang ang sumagot sa kanya. Sa labas ng malaking kastilyo na dati niyang pinaghaharian, si Sigwa Valderrama ay isa na lang basang sisiw na walang masisilungan. Malamig ang hangin sa loob ng korte, pero para kay Dalisay, ito ang pinakamainit na umaga sa kanyang buhay. Nakaupo siya ng tuwid sa witness stand, suot ang isang simpleng beige blazer at puting bestida. Walang bakas ng luha o takot sa kanyang mukha. Tanging kapayapaan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Sigwa. Sa loob ng ilang linggo mula nang mangyari ang eskandalo, tila tumanda ito ng 10 taon. Payat, may balbas, at ang dating kumpiyansa sa mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Based on the evidence presented, the audio recordings, the bank statements, and the public admission during the anniversary party, the court finds Mr. Sigwa Valderrama guilty of adultery and concubinage, sabi ng hukom. Ang bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. The petition for annulment is granted. The marriage between Dalisay Magbanua and Sigwa Valderrama is hereby declared null and void. Pukpok. Sole custody of the children is awarded to the mother, Miss Dalisay Magbanua. Pukpok. All assets under the Valderrama Trust Fund, as per the original deed, shall remain under the administration of the sole trustee, Miss Dalisay Magbanua. Pukpok. Tapos na. Sa wakas. Malaya na siya. Hindi lumingon si Dalisay. Tumayo siya. Inayos ang kanyang damit at naglakad palabas ng courtroom. Sa labas, naghihintay si Attorney Tanggol. Hawak ang kanyang bag. Okay ka lang? Tanong ni Tanggol. Ngumiti si Dalisay. Isang nangiting totoo, walang halong pait. Mas okay pa sa okay, Tanggol. Salamat sa lahat. Walang anuman. Trabaho ko yon, sagot ni Tanggol. At bilang kaibigan mo, naglalakad sila sa mahabang hallway ng korte nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Dalisay? Lumingon sila. Si Sigwa, tumatakbo. Hinahabol sila. Saglit lang, Dalisay. Mag-usap tayo. Pagmamakaawa nito, ang dating aroganteng CEO ay para na ngayong pulubi. Patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa mga bata. Huminto si Dalisay sa paglalakad. Hinarap niya si Sigwa sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ito sa mata. Hinanap niya ang galit, ang sakit, ang puot. Pero wala na. Ang nakikita na lang niya ay isang estranghero. Sigwa, mahinahon niyang sabi. Ang kapatawaran na ibigay ko na. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pero ang pangalawang pagkakataon, ibinibigay lang yan sa taong karapat-dapat. At matagal mo nang sinayang ang lahat ng pagkakataon na ibinigay ko sa'yo. Pero ang mga bata, paano sila? Ang mga bata ay nasa akin, sagot ni Dalisay. At sisiguraduhin kong lalaki silang hindi katulad mo. Tumalikod na si Dalisay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa.
Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng gusali, kung saan ang sikat ng araw ay naghihintay. Naiwan si Sigwa sa gitna ng hallway, mag-isa. Paglabas ni Dalisay sa korte, sinalubong siya ng yakap ng kanyang dalawang anak na naghihintay sa sasakyan. "Mami, nanalo ka po ba?" tanong ng bunso. "Oo, anak," sagot ni Dalisay. Hinahalikan ng noo ng mga ito. "Nanalo si Mami, nanalo tayo." Kinagabihan, sa bago nilang bahay, isang mas maliit pero mas masayang tahanan, nagbukas si Dalisay ng kanyang laptop. Binuksan niya ang bank account ng Valderrama Trust Fund. Nakakalula ang mga numero, bilyon-bilyon, sapat para mabuhay siya at ang kanyang mga anak ng marangya habang buhay. Pero hindi yun ang plano niya. Nag-type siya sa keyboard, isang malaking wire transfer, hindi para sa bagong kotse o alahas. Ang beneficiary, the Halia Foundation for Women and Children, isang bagong foundation na itinatag niya. Ang layunin, tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso na makabangon at makapagsimula muli. Pinindot niya ang confirm transfer button. Sa isang iglap, kalahati ng yaman na pinag-awayan ay napunta sa mga taong mas nangangailangan nito. Gumaan ang pakiramdam ni Dalisay. Ang pera ay hindi kaligayahan. Ang kapangyarihan ay nasa pagtulong. Bago niya isara ang laptop, may pumasok na text message sa kanyang cellphone mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang nakasulat, "Salamat sa itinuro mong leksyon." Alam niyang galing ito kay Sigwa. Hindi siya nag-reply. Binura niya ang mensahe at ipinatong ang cellphone sa mesa. Tumingin siya sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Isang bagong umaga ang naghihintay at sa umagang yon, si Dalisay Magbanua, hindi na Valderrama, ay handa nang harapin ito ng buong buo. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ni Sigwa Valderrama. Nakatayo si Dalisay sa harap ng isang bagong tayong gusali. Maliwanag ang sikat ng araw at masaya ang hiyawan ng mga tao. Hawak niya ang isang gintong gunting. Sa tabi niya, nakangiting nakasuporta si attorney Tanggol Ibarra. Sa harap nila, may malaking arko na may nakasulat na Halia Center, tahanan ng bagong pag-asa. Sa ngalan ng lahat ng babaeng minsan nang nadapa pero piniling bumangon, sabi ni Dalisay sa mikropono, ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Sa lahat ng inang lumalaban para sa kanilang mga anak, opisyal na nating binubuksan ang tahanan ng bagong pag-asa. Gunting. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagyakapan ang mga babaeng tinulungan ng kanyang foundation. Lumapit si Tanggol kay Dalisay at bahagyang hinawakan ang kanyang siko. "Congratulations, Dali! You did it!" Bulong ni Tanggol. Ngumiti si Dalisay. "We did it, Tanggol. Hindi ko to magagawa kung wala ka." Pauwi na sila ng hapong iyon. Sakay ng sasakyan ni Dalisay. Siya ang nagmamaneho. Habang nakastop sila sa traffic light, napatingin si Dalisay sa isang malaking commercial building sa kabilang kalsada. Sa entrance nito, may isang security guard na nagbubukas ng pinto para sa mga pumapasok. Nakayuko ito, nakasuot ng uniformeng medyo maluwag sa kanya. Kahit medyo malayo, kilalang-kilala ni Dalisay ang tindig na yon. Si Sigwa, hindi na ito ang hari na dati niyang kilala. Isa na lang siyang ordinaryong manggagawa, naglilingkod sa iba. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Dalisay ang gulat, ang hiya, at ang pagsisisi sa mukha ni Sigwa bago ito mabilis na yumuko. Huminga ng malalim si Dalisay. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay wala. Para lang siyang tumingin sa isang estranghero mula sa nakaraan. Nag-green ang traffic light. Muli niyang ipinihit ang manibela at umandar na sila palayo. Iniwan ang anino ng kahapon sa likuran. Ang huling destinasyon nila ay ang paborito nilang lugar, ang Halia Bay. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dagat.
Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng mas magandang bukas. Handa ka na ba para bukas? Tanong ni Tanggol habang nakatingin sa papalubog na araw. Malaking kaso ang hahawakan ng foundation. Tumingin si Dalisay sa kanya, ang lalaking naging sandalan niya, ang naging kaibigan niya, at ngayon. Ang simula ng kanyang bagong pag-ibig, isang pag-ibig na hindi posesibo, kundi malaya. Lagi, sagot ni Dalisay. Ngumiti siya. Lagi na akong handa. Habang pinapanood niya ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, naisip ni Dalisay ang kanyang paglalakbay. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng isang sigwa. Hindi na siya ang babaeng nasusukat ang halaga sa apelyido ng kanyang asawa. Ang Dalisay na nakaupo ngayon sa dalampasigan ay Dalisay sa puso, Dalisay sa layunin. Ako si Dalisay at natutunan kong sumayaw kahit tapos na ang unos. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagtitiis, kundi sa kanyang pagbangon. Ang kwento ni Dalisay ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig na nakakasakal ay hindi pag-ibig, kundi isang kulungan. Nagtuturo ito na ang karma ay totoo. Ang lahat ng itinanim mong panloloko at kasamaan ay babalik sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang halaga mo bilang isang tao, lalo na bilang isang babae, ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ito ay nasa loob mo, naghihintay lang na muling matuklasan at pag-alabin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Dalisay. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Para sa inyo, ano po ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwentong ito? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating upload? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.